Hello guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-troubleshoot ng ating rectifier, kung ito ba'y sira na o dapat na bang palitan. Sapagkat ang rectifier ay isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging palyado ang andar ng isang battery operated na motor. So ngayon, babaklasin muna natin itong kanyang rectifier at isang mabilisang intro muna tayo guys. Yan, check natin yan. So ito guys, natanggalan natin yung kanyang rectifier o regulator. Ang regulator pala nito is Dihua 5-pin wires pang only. So ayan, meron siyang limang wire, black, meron siyang pink, sinasabi ko nga sa inyo, minsan white, meron siyang red para sa charging, nilalabas nitong kanyang rectifier, meron siyang yellow na manggagaling din sa kanyang stator, meron siyang green, ito yung kanyang silbing ground or negative wire. So, titest natin to kung good pa ba to, kung dito nagka-problema. Kasi good naman yung ating stator. So, sa pag-test nito guys, mayroong discard sa pag-test nito. So, gamit lang tayo ng battery na may charge para ma-test natin, tsaka test light. So, kuha lang tayo ng battery para ma-test natin. So guys, nandito tayo. I-testin natin kung gumagana ba itong regulator na to gamit itong battery. So, bago tayo mag-try, siyempre tingnan muna natin kung may charge yung ating gamitin battery. So, gamit tayo ng test light or voltmeter, pwede naman. Basta may matry nyo lang kung may gagawin yung battery nyo. Okay, meron tayo dito nare-release na 12.9. So, good yung battery. Test mo tayo. First step, balatan muna natin yung ating mga wires. Simulan natin dito sa green, sa kanyang ground. Okay, may pinangingitin na. Sunod natin yellow. Balatan lang guys. And then, ang kanyang pink. So, yung mano, nasulang na doon. Okay. So yun guys, nabalatan na natin yung tatlo na yan. So yung etong kanyang black wire, kahit hindi na natin ito i-test kasi para lang naman sa voltage control yan, para hindi mag-overcharge. Nilalagay lang naman ito sa accessory wire para hindi mag-overcharge yung battery guys, para mag-stay siya sa pag-charge ng 14 volts hanggang sa mga Dihua, sa mga Miyos, kaya niya hanggang 15. Basta wala nakabukas ng mga ECC. So, tapos, balatan na rin natin yung red wire para matest natin. Kasi dito tayo mag-test ng ating test light. Yan, okay. Balatan na natin yung apat na mga halagang wire. And then, iba natin yung ating battery. So yun guys, ilagay lang natin dito sa battery. Ang una natin ilalagay sa battery is itong kanyang yellow muna ang testingin natin. Ilagay lang natin yung yellow dito sa kanyang positive line, sa red. Sa positive line guys ha, ilagay natin sa positive line itong kanyang yellow wire. Wala natin dyan. And then, ito naman kanyang green wire, which is yung kanyang negative, dito naman sa negative ng ating battery shell. Hindi na natin tatanggalin dyan yung negative wire na galing sa regulator kasi mamaya yung pink naman ang dito try natin kung gumagana ba talaga itong regulator. Well guys, nailagay na natin. Kuha naman tayo ng test light. So ito yung test light natin para matry natin. So yung isang paan ng test light natin, ilagay lang natin dito sa ground. So may ground na yung ating test light, may ground na rin yung ating rectifier. At nakakabit rin yung kanyang yellow wire na manggagaling sa stator.
So, try muna natin kung ilaw yung ating testing. So, ayan, gumagana. Ngayon, testing naman natin kung naglalabas ba siya ng charging dito sa red wire. Kaya dapat, bilumabas dito yung charging once na nilagay natin yung yellow wire dito sa positive nating battery. The moment of truth. Ayan. Ayan guys, gumagana. Nakita nyo naman, gumagana. Which is good yung kanyang regulator at yung kanyang yellow wire. Ngayon, yung pink wire naman ang retest natin. Right. So guys, nailagay na natin yung pink wire. So, ganung procedure din, lalagay lang natin sa red wire kung nilalabas pa rin ba siyang voltage. Ang charging. So, try na natin. At so, nakita nyo nga, umiilaw yung ating test light. Which mean, good yung ating regulator at wala siyang damage. So, ngayon, ibabalik na natin dun sa motor at i-wiring na natin ito ron. I-ayos lang muna natin yung mga binalatan dito na naka-expose, hindi nila nilagay ng tape. Tapos, tatakbo na tayo sa kanya. Kung may nilalabas ko itong computer. I-wiring na rin natin. So guys, balik lang muna natin doon.